Mga kababayan, hindi daw po sasagot ang Palacio de Polvoron sa hinihinging kasagutan ni Senator Amy Marcos na pagpapaliwanag patungkol sa pagkamatay ni Mr. Tantoco dahil sa overdose ng ipinagbabawal na gamot sa Amerika at sinasabing kasabwat or dawit kasama umano itong si Liza Aranida Marcos na asawa ni Bongbong. Ano ba yan, Amy Marcos? Mukhang hindi na talaga susunod sa iyo ang palasyo at mukhang useless ang pagiging senador nitong ni Amy Marcos. Dahil hindi na po sila magpapaliwanag. Naku po, ay hiningi pa naman ng taong bayan ang kailangan nilang pagpapaliwanag. Pero ang bilis nila sumagot, mga kababayan po natin, sa sinasabing fake daw yung dokumento kung saan ay kasama nga po ang pangalan ni Liza Aranita Marcos sa di umano'y mga iniimbestigahan ng Beverly Hills Police Department. So sinasabi nilang fake at nagpalabas din ang NIT 25. Ngunit ang isang kilalang Pilipino na expert nga po sa mga ganyang klaseng dokumento, no, na si Denches, na una rin nagbulgar dito sa involvement umano ni Liza Marcos, abay pinasinungalingan at sinasabing fake ang nilabas ng NIT 25. Hindi daw po ito authentic at ganoon din. Ang sinasabi ni Claire Castro ay puro kasinungalingan. Naku po mga kababayan po natin, yan po yung ating pag-uusapan pero napakahaba na ng ating intro. Huwag kalimutan mag-like, i-share ang video ito mga kababayan. Sige na, huwag na natin patagalin at diretso na po tayo. Unahin muna natin itong sinasabi po ni Claire Castro na fake daw po yung unang dokumento na ipinalabas ng dating tagapagsalita din na palasyo na si Sir Bobby Tiglao. Okay, pakinggan muna natin itong si Claire Castro. O anyway, si Claire Castro nag-resign na ha. Ito yung nag-resign pero nagtatrabaho pa rin. Kaya masipag talaga itong si Claire Castro. Lalo na pagkasinungalingan. Ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles at sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to be PhD. At with reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Nabanggit na po natin noong nakaraang araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong facts na hindi po talaga nakalagay. So, may mga dinagdag daw po na hindi talaga nakalagay. Anyway, mamaya punta natin Sir Denches, no? Para i-debunk po itong sinasabi ni Claire Castro. At ito rin po ang dokumento, no? Na pinakita din po ng NIT 25, no? Siyempre, alam mo, media ito mga kababayan po natin. At sa totoo lang, yung NIT 25 is, ano yan sila? Pumapagitna naman yan sila, nakikita natin, no? And hindi naman yan sila antay eh. Ano naman sila, nagpo-pro administration naman yan sila. Pro Bongbong Marcos naman yan sila mga kababayan natin. And pro Liza Marcos, Iglesia ni Cristo yan. Kaya ako duda rin ako dito sa nilabas ng NIT 25. No? Hindi ibig sabihin yan ay ayaw na natin ng NIT 25 or binabas na natin sila. Kundi may mga certain issues lang siguro na may pagkakamali din po ang NIT 25. Anyway, mamaya pakinggan natin kay Sir Denches at kayo po mga kababayan, pwede naman kayo kumbaga pag-aralan niyo po kung sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Hindi naman ibig sabihin na nilalabas natin dito ay maniniwala na kayo. So, kayo po pwede niyong tingnan kung tama pa yung sabihin mamaya ni Sir Denches. Pero dito kasi kay Claire Castro, propagandista to eh. Ayaw niya lang aminin, binabato niya lang sa mga Duterte supporters. Pero ang talagang propagandista, ito yung media na under po sa palasyo. Dahil yun ang trabaho nila. Propagandista para pagandahin ang pangalan ni Bobong Marcos. Sige, tuloy. Sa nasabing police report. Sige.
Clarissa, Oh, ito, dito na tayo. Clarissa, makinig ka daw, Clarissa, ha? Pakinggan natin ang sinasabi ni Sir Dinches, mga kabayan. na pinsan ng isang Castro na kidnapper at saka network Agoy. Pinsan ng kidnapper. Uy, wag mo banggitin yan, sir. Galit na galit si Claire Castro dyan. 25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang journalist nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga ano namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba ano kayo, major news outlet kayo? How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Ha? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang ha, may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Kasi ang sinasabi kasi, no, may mga nagtatag kasi at nagsasabi na fake daw yung pinalabas ni Marlica, fake daw yung pinalabas ni Dinches. Actually, hindi po sila nagpalabas ng kung anumang police report. Kundi, no, si Bobby Tiglao na sinishare lang, pinapakita lang, no. At ako nga po, kini-question ko kung totoo po ba yung dokumentong yon, yung police report na yon. Totoo nga ba, no? At tayo, wala naman tayong patunay talaga whether totoo or hindi yung police report na yon. Basta nakita lang po natin na nandun po yung pangalan ni Lisa Aranita Marcos. Kaya nga ang gusto natin magpaliwanag. Mismo si Lisa yung magpapaliwanag. Kasi yung mga lumalabas kasi na picture, videos, no, yung kantahan nila ng I Will Survive, yung kumain sila kasama lahat yung mga entourage ng MIFF. So nandun. So nagpalabas din ng picture itong si Claire Castro. Pero syempre mga kababayan po natin, kahit ilang event pa yan ang gaganapin sa isang araw, pwede mo kasi puntahan yan. No? So punta kayo sa, magpa-picture ka, lipat ka sa isa, pa-picture ka, lipat sa isa, magpa-picture ka, and final doon sa Singhutan Party. So pwede yun. Kasi picture lang naman wala namang naka-live coverage na nandun ka buong oras So pwede ka mag-skip pagkatapos magpa-picture. So ganun man yun. Kaya ako wala akong tiwala dyan na sinasabi niya, oy, nandito sila sa konsyerto para sa mga Pilipino, paano siya nakapunta sa sinasabing Singhutan? Pwede magpa-picture lipat diba? Anyway, lalabas naman yan kasi may mga CCTV na kopya mamahaling hotel yan, CCTV, siguro kung hindi nila mababayaran, hindi ma-manipulate, posible lalabas yan. Yung mga pulis sa Amerika, mahirap yan. Otherwise, itong mga police report na sinasabi po ni Sir Dinches, hindi rin natin alam kung paano daw nila na-acquire. Itong tawag dito is, ng fake documents. Sige. Tinatanong ako na, Huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo. Nilabas ba ako na document na ganun? Tama, hindi siya naglabas. Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige. I-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online nitong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay. So, yan ang sinasabi niya, Tanim fake documents daw itong Net25 at pati itong si Claire Castro. Tingnan natin mga kababayan. So, let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos legal and fraud department ako. So, legal and fraud department. Lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Galing-galing. Kung lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So, first of all, protect. So, like this one, eto, Asan na yun? Papakita ko. Step. Eto. Okay.
Try natin ha. Ito kasi mangyayari pag i-try mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. Sige. O ito, edit. Ano to legit to na document to Okay, sige. Papakita ko na sa inyo. O yan, seal na. So edit natin at tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. So, ang ibig sabihin ni Sir Dinches dito, yung mga sinasabi ni Clark Castro na dinagdagan at fake, hindi daw po may edit dahil may right protect. Okay. So, malinaw. Next. Sige, balik natin. Visit. Mad trip na, sir, Tulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, napinsan mo isang Castro na kidnapper. Ulit-ulit talaga yan. Mabibingyan si Clark Castro, no? Pinsan mo na kidnapper, paulit-ulit. Paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tangina. Bobo. Basta na nga yun. Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Tutang ina. Okay, ito na. Ito magic watermark Okay, so this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net 25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. So, yan po yung mga paliwanag, paliwanag po nitong si Sir Dinches, mga kababayan po natin. And of course, sinasabi niya nga na itong pinirent ng Net 25 ay fake daw po yon. At dahil may mga basag-basag na po doon sa kanyang watermark. So, halata umano, sabi nga ni Sir Dinches, na fake yan at hindi totoo. Ganon din ang sinasabi ni Clark Castro. So now, anong gagawin natin? No? So, antayin natin kung anong sasabihin ng Net 25, kung paano nila ipapaliwanag ito, paano nila i-explain, kung paano nila na-acquire itong documents na yon. Alam niyo mga kababayan po natin, hindi naman natin siguro mawala sa ating isipan na yung ibang mainstream media, kagaya nitong Net 25, hindi naman siguro maiwasan, no? Kung sila ay mauoperan or kakausapin sila para maglabas ng ganitong klaseng dokumento. Pwede rin kasing mabayaran o pwede rin na pakiusapan. Alam naman natin, lahat na bagay is nadadala sa pakiusapan. Minsan nadadala din sa pera. No? Kaya hindi rin tayo makasigurado. Kasi ang mainstream media is negosyo po yun. And never po sila na nagalit kay Marcos. Never po yan sila na nag-aantay Marcos. Sila po is pro-government yan sila. Pro-Duterte and pro-Marcos din. Yung mga yan. Yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya pagdating sa mga ganyang klase na iskandalo kay Lisa Marcos, iwas po sila sa totoo lang. Ayaw din nila yung ganyang klaseng issue. So, malay natin, hindi natin alam kung isa rin po sila sa mga naninigosyate para sabihin na fake itong dokumento na pinalabas at nagsisirculate sa mainstream media. So, nasa atin na lang kung paano natin titingnan, paano natin i-analysis yung mga pangyaring ito. At yung paglalatag nitong Sir Dinches
ng kanyang mga explanation. Kaya nasabi niya, siya ay nasa legal and fraud documents verification, parang company, no? Or firm, yang si Sir Dinches. So, kung pagdating sa mga ganitong klaseng documents, legal documents, no, mga authentic documents, so mas may alam siya. Ikumpara mo siguro kay Claire Castro, ikumpara mo siguro sa Net25 sa mga ganitong klaseng issue na dokumento, lehitimo ng dokumento ang ating pinag-uusapan. Tuloy. Nagmumura na yan si Sir, Tapos, sana yun. So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Sumama ang watermark. Okay? Okay. Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you. Sige. Okay. Bobo. Ang bobo talaga. Bobo mo talaga, Claire Castro. Okay, eto, galing to sa Net25. Oh, yan. Net25, Nako, mukhang nabudol na rin ng Net25. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Kita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net. Ganon. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. So, yan ang paliwanag ni Dinches, no? Dahil degraded daw po yung watermark. So, hindi daw po original itong nilabas ng Net25. Sige po, antayin natin mga kababayan. Sabi nga ni Sir Dinches, baka masisira po dito ang Net25. Para sa akin, hindi naman siguro dahil sa dokumento lang ito. Malay natin kung sila talaga ay pinadalhan ng ganyang fake documents, no? And anyway, abangan po natin yung update sa issue ito. Malaking malaking issue kumbaga sa target, kumbaga sa mga termino ng is malaking isda po ito, no? Malaking isda po itong si Lisa Marcos. Kaya palagay ko magkakaroon talaga ng ng mga malalaking news pagdating sa dulo, lalong-lalo na po dito sa ongoing investigation. Siyempre, hindi naman dito divulge yan ng otoridad, no? Kung hanggang saan na sila at kung ano na yung nangyari sa kanilang investigation. So, ilalabas na lang yan kung ano yung final. Kasi naalala natin, nung namatay ito, pinaresto si Presidente Duterte na sinasabi itong diversionary tactics. And ngayon naman, sinasabi naman ni Senator Bato na ito naman ang ginagamit against sa kanya, no, na panibagong diversionary tactics para malihis din ang issue. Dito po, no, sa pagkadawit, sa pagkasangkot, no, nitong si Lisa Marcos sa napakalaking iskandalo, no, kung saan may namatay nga na Pilipino doon sa Amerika. And doon sa regarding naman sa pagpapaliwanag, so hindi nga po sasagot ang palasyo, ayaw nila magpaliwanag sa hinihingi ni Amy Marcos, and hindi rin po naglabas ng kanyang personal na official statement itong si Lisa Marcos, kundi sagot lang at sinasagot lamang ni Claire Castro yung mga tanong at dinidebunk itong paglabas ng dokumento. Pero kung tutuusin, sabi nga ng ating mga kababayan, lalo na po yung eksperto, hindi dapat si Claire Castro yung nagpapaliwanag dahil hindi naman parte ng gobyerno itong si Lisa Marcos. So, dapat siya mismo ang nagpapaliwanag. Pero gaya ng inasahan po natin, yung nakaupo sa gobyerno ngayon, wala namang bawal. Basta sila, para sa kanila, lahat ay tama. And abangan natin, mga kababayan, ano po yung sabihin ng Net25 sa sinasabi po ng kababayan natin na si Dinches? Ano naman ang sabihin ni Amy Marcos sa pagtanggi ng palasyo na magpaliwanag sa kanyang hinihinging explanation patungkol po sa involvement ni Lisa Marcos sa pagkamatay
nitong si Paulo Tantoco. So yan po yung ating mga issues na susubaybayan, aabangan at patuloy po na magbibigay ng update ako sa inyo mga kababayan po natin. Para sa tuloy-tuloy po na update, no? Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channels and notification mo na rin. And bukas naman po yung ating comment section. Always yan bukas yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion patungkol sa issue na ating pinag-uusapan. So, yan lang po muna mga kabayan natin. And maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga bagong members natin, yung mga nagpapa-super thanks dito sa ating mga videos. Thank you at walang sawang pasalamat para sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat.